Half spandrel na simpleng bahay na makikita sa labas. Pero pagpasok sa loob, ito po guys, ayan, napakaganda. Makikita po natin ito by full video house tour in actual. Kung gaano kaaliwalas at kaganda po. Although hindi pa to tapos mapinturahan, pero nakikita natin na napakaganda niya para siyang nasa lobby ng hotel. So ito po ibinahagi sa atin ni Foreman ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito at kung magkano ang kabuwang na gastos, labor and materials. Kaya po ito yung ibinahagi din sa atin ni owner para mapagkuhanan nyo ito ng idea if ever na kayo ay magpapagawa ng bahay or ganitong klase din at baka sakaling makuhanan nyo ng idea itong half spandrel, half concrete. So guys, ayan po, yung loob ng bahay nakikita natin. Ang gaganda po ng mga design niya, lalo yung kisame. Ayan, may mga pin light na. Ayan at nakasetup na. Although hindi pa nga ito pinturado at puro plywood po ang ginamit dyan. And then guys, mayroon din pong floor plan ito. Nasa dulo po ng video. And also, if ever na interesado kayo kay Foreman, nasa dulo rin po ng video ang kanyang FB at number at direkta po kayong tumawag at mag-message sa kanya or mag-comment po kayo dito at siya po ay sasagot sa inyo. So ito po talakayin at pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Foreman, na ang sukat po ng bahay na ito ay 6.8 meters by 8 meters. In total of 54 square meters. Guys, ito po ay may 2 kwarto at isang CR. Maaliwalas na sala, kitchen and dining area at magandang terrace. And then guys, by the feet naman po sa mga nagtatanong, ito po ay 22 feet by 26 feet. Yang kabuuan ng bahay na yan. And then guys, ito naman pag-usapan natin ang about sa mga hollow block, semento, bakal. So ayon po sa details ni Foreman, sa mga hollow blocks po, yung pinaka half concrete na yan, ay umubos po siya dito ng 1,000 piraso. Sa ganyang sukat na 54 square meters na meron 2 kwarto. And then sa semento naman po ay 200 piraso kabuuan. At sa mga bakal naman na ginamit ay 12mm at 10mm. At ito pong 12mm ay 70 piraso. Ito namang 10mm ay 70 piraso din, kaya total of 140 pieces na bakal. At nakapagpa-deliver daw po sila dito ng 3 dump truck. Ayan. So guys, ito po yung loob. Ayan, nakikita natin na finish na po, nalagyan ng double wall, kisame. Ayan, napakaganda po. May mga pin lights na. Ayan, yung mga style or design ng mga kisame. So yun naman po ang ating pag-uusapan ng ayon nga po sa details ni Foreman. Ito pong kanilang kisame at double wall na plywood po ang ginamit. At ito po ay Santa Clara plywood. Meron po silang ginamit dito na 5mm ang kapal at ito po ay umubos ng 75 piraso. Yan, yung mga nakikita natin yung kisame, double wall at meron din po silang ginamit dito na 10mm ang kapal at umubos po ng 8 piraso. So yan, nakikita natin may floor tiles na, lababo at ayon nga po kay Foreman, ito about naman sa tiles work ng buong bahay. Gumamit po sila dito ng 60 by 60 ang sukat. Yan po yung flooring at lababo at yan ngayon nakaubos ng 105 piraso. Kabuuan po ng ginamit. At meron din po silang ginamit dito na 40 by 40 at umubos po ng 80 piraso. Yung ibang part po yan ng kanilang room. So and then meron din pong 10 by 20 at ito po ay umubos ng 4 na box. So yan na po ang kabuuang gamit dito sa tiles work ng buong bahay. At ayun nga, nakikita natin, napakaganda na. Meron na po siyang mga dekorasyon at pintura na nga lang po talaga ang kulang nito. And then guys, about naman po sa mga bakal. Metal frame na ginamit dito sa kabuuan ng bahay. So ayon po kay Foreman, gumamit po sila dito ng tubular. Na ang sukat po ay 2x4 at 1.5 ang kapal. At umubos po ito ng 40 piraso. Meron din po silang nagamit na tubular na 2x3, 1.5 din ang kapal at umubos ng 60 piraso. Meron pong 1x2, 1.5 din ang kapal at umubos ng 25 piraso. Yan po yung about sa mga tubular na ginamit na pamakuan dito sa kanilang wall. And then guys, dito naman sa yero ay gumamit po sila ng color roof, long span, rib type. At meron din pong gutter. At ang kabuuan po nito, ang nagastos po ay 115,000. Yan, about po sa yero at gutter. And then dito naman sa pamakuan ng yero, yung pinaka-trusses ay C-Parlins. 2x3 po ang sukat at ito po ay 45 piraso ang kanilang nagamit. And then guys, nakita nyo may spandrel na po yan. Lahat kabuuan po ng spandrel. Ito po ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos ang nagastos po dito. So yan po ang kabuuan. At and then guys, meron na po siyang panel door at hardwood na ginamit at yan po ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Yung 5 panel door at yung hardwood na mga pang design na yan. And then guys, about naman sa mga windows, ito po ay window swing or swing windows. Ayan po, nakikita natin dito sa may terrace.
Yan po, hindi po yun sliding. And then ayon po kay Foreman, lahat po ng ito ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos ang nagastos dito sa kabuuan ng bahay na ito. So guys, ito na po yung full video house tour. Panoorin at siyasatin po nating mabuti. At makikita po natin kung gaano kaaliwalas itong 54 square meters na meron 2 kwarto at isang CR. At yun nga, tingnan natin yung design nito at yung kagandahan ng setup. Baka sakaling mapulutan natin ito ng idea. Or if ever na tayo ay magpapagawa rin ng ating bahay, makuha na natin ito ng basihan, lalong-lalo na yung ganitong half spandrel, half concrete. So once again, congratulations po kay owner na si Ma'am Ellen Heferbes Hingpit from Poblacion, Hagonoy, Davao del Sur. At siya po ay isang OFW sa bansang Qatar for 15 years na nagtatrabaho bilang isang kasambahay. At ito na nga, ang dating pangarap mo lamang na bahay noon, at dahil sa iyong pagsusubikap, ito na nga at naisa totoong buhay at naisa katuparan na ngayon. So guys, ito na po yung kanilang sala. Ayan, siyasatin natin at panoorin. Ayan, naka-floor tiles na. Ayan, may sofa, napakaganda. Makikita natin yung design ng wall, kisame. Ayan, panel door. Ayan po yung kanilang panel door. And then dito naman sa ceiling, ayan po, nakikita natin, napakaganda po. Ayan, rivet po ang ginamit nila dito. Yung iba po, screw ang ginagamit, yung black, pero ito rivet, matibay po ito. And then ayan, meron na rin po siyang mga pin light. So tulad po nung nabanggit natin kanina, wala pa pong pintura pero napakaganda na. Lalong-lalo na yung mga designs niyang ganyan, no? Ayan, no? So ito naman yung kanilang pinaka mini bar counter. Ang ganda, perfect ang pagkatrabaho. Take note guys, if ever na interesado po kayo kay Foreman na gumawa nito, nasa dulo po ng video ang kanyang FB, pwede nyo po siyang i-message or mag-comment po kayo dito. So ayan, napakaganda. Konting kembot na lang, talagang fully finished na ito, pintura na lamang. Ito po yung panel door nila, napakaganda rin ng pagkakabarnis. Ito naman po yung kanilang kitchen, ayan, yung lababo. Yan po yung ginamitan ng 60 by 60 na tiles. Ganda, oh. Ayan, oh, napakalinis ng pagkatrabaho. Ang galing po ng foreman na gumawa nito. Yan, malalaman po natin kung magkano ang halaga na nagastos dito at nakikita nyo guys, tamang halaga lamang dahil ito'y fully finished with decoration na, ayan, pintura na nga lamang ang kulang. Ayan po, meron pa siyang fluted. Ayan, oh, napakaganda ng fluted panel. And then dito naman po tayo sa part ng room, makikita din po natin ito. Ayan, tingnan muna natin itong mga designs na yan, oh. And then ito naman po yung kanilang CR. Ayan, naka-tiles din po, malinis with flush bowl and lavatory. Ayan, oh, may shower pa, ayan, with stainless fixtures. Ang ganda talaga. Tsaka ang kagandahan dito, sakto yung sukat niya. Maganda-ganda, hindi malaki, hindi maliit. Tama at 2 kwarto siya. Ayan na po. Yung kababayan nating may-ari nito na si Ma'am Ellen ay talagang sobrang sarap ng feeling niya ngayon na nakikita niya kung saan napunta yung kanyang pinagpaguran na mahabang panahon na pagtatrabaho na bilang isang kasambahay sa bansang Qatar sa loob ng 15 taon. Ayan. At ito na nga, yung kanyang bahay ng pangarap, nakikita na niya na unti-unti nang natatapos. Ang ganda, oh. So, iisipin na lang ni Ma'am Ellen yung anong magandang pintura dito na kombinasyon. Yan. Any suggestion or pwede po kayo mag-suggest, mag-comment kayo dito kung anong magandang kulay na kombinasyon ng pintura dito. Ayan, o. Ang galing ng foreman na gumawa nito. Ayan, o. Sa flooring, ito yung wall. Ito yung pinaka half concrete. So guys, inulit ko yung pong labas nito is half, yung iba po half cladding. Pero ito po, half spandrel, ayan po. Napakaganda rin ng pagkaka-finish nito. So ito nga, once again, congratulations kay Ma'am Ellen Hingpit
from Poblacion, Hagonoy, Davao del Sur. So guys, if ever na interesado po kayo kay Foreman, ito po ang kanyang FB. Yan. I-message nyo po siya, mag-inquire kayo at magtanong or mag-comment po kayo dito. At sa nagtatanong po nung floor plan, ito po, ayan. Ginuhit po ni Foreman yan at screenshot nyo na lamang. So ang tanong, magkano kabuwang nagastos dito? Labor and materials. So ayon po sa details ni Foreman, lahat po ng itong nabanggit nating mga materyales na binigay niya sa atin, na yung iba na pong mga miscellaneous ay hindi na nabanggit dito. Pero sa computation, ayon po kay ma'am at kay Foreman, lahat po ng ito, sa nakita natin pati yung mga dekorasyon sa loob, labor and materials, ay gumastos na raw po sila dito ng halagang 720,000 pesos.